So yan, maayong buntag mga babayan, good morning po sa inyo lahat. So ngayong araw, lalagyan na namin ng matte screen yung kulungan ng baboy na ginawa namin. So pagkatapos plastiran, kasi yung labas ay hindi na po namin plastiran yon kasi sa susunod na yon pag may budget na naman kasi kabunjong na kulungan yon. Pero gumastos din tayo mga kababayan kasi nagkayano nga tayo doon na naglagay tayo ng baboy. So, kailangan natin gumastos din kasi malaki din yung gastusin kasi kahit ganun lang yun napakalaki na po ng ginastos doon. Pero mas mabuti na tulungan natin si Bunjong para hindi po siya di madakan. So ako yung bumili ng semento at saka hollow blocks, siya naman yung bumili ng buhangin at saka yung mga bakal na ginagamit doon. So pinagtutulungan namin kasi para matagal din masira. Mas maganda talaga yung naka-hollow blocks na kasi matagal po yung masira. So yan. Ayun lang mga babayan, at manood lang po kayo ngayon at maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aking video. Nandyan pa rin kayo. So thank you so much mga babayan at let's go! Mga sis, mga day, mga sis, mga day, nandito si Baby Team Panday. Kay Baby Team Panday, ang babahay nakasalalay, may buhok na nakalugay, matang mabungay, minsan nakakatunaw. Pag nakadress ay grabe, puso namin napapawaw. Mga sis, mga day, si Eder, Baby Team Panday. Sa trabaho di pa patay-patay, mahalagang hanap buhay. Mga sis, mga day, si Baby Team Panday talagang idolo. Pag siyang gumawa at trumabaho, kahit minsan pagod, okay lang may smile sa dulo. Mabilis kumilos, di pa dalos-dalos, di pwedeng sukat ay kapos, kundi lagot kay pugong niyang boss. Palaban din sa kalokohan, pag hinamon agad susunggaban, alang-alang sa pamilya at mapasaya ang masa. Mga sis, mga day, si Eder, Baby Team Panday. Sa trabaho di pa patay-patay, mahalagang hanap buhay. Salamat sa mga sponsor, natupad hiling sa Diyos at pabor. Munting tahanan ay natapos, kahit paano unti-unti nang nakaraos. Mga sis, mga day, ilugay ang buhok, sabay-sabay nang matuwa si Pugong Gahero, at sa Baby Team kayo ay panaro. Mga sis, mga day, ilugay ang buhok, sabay-sabay nang matuwa si Pugong Gahero, at sa Baby Team kayo
So ayan, at natapos na namin nailagay yung mating screen. So winilding lang namin dyan sa poste na may posting kahoy. So pinako lang namin doon, tapos winilding sa may pako. So tapos ayan, binuhusan namin yung pinakatap ng hollow blocks para magiging matibay po yung mating na nilagay natin para hindi masisira sa baboy pag lumaki na sila. So ganyan lang po kasimple. So mamaya paplastiran na namin yung hollow blocks na yan para mailipat na namin yung biik para maayos din yung isang kwarto na ng kulungan, kasi bali dalawa po kasi itong kulungan na ito. So kailangan nating ayusin muna itong una bago tayo mag-proceed. So dito binutasan ko na po yung pagdaanan ng mga tubig or dumi ng baboy, kasi yung dumi ng baboy ay diretso na namin doon sa may kanal. So kanal kasi yung sa likod. Ayan po, para maano siya sa ayan, madali lang po siyang nabutas. So dito na naman po kami sa isang kulungan. Dito naman po ako maglalagay ng matting screen. So ayan, nilagyan ko muna ng angle bar na 1 by 1 para yan po yung ipako natin doon, yung pagkakapitan ng pako doon sa may poste na kahoy, kasi kahoy po yung poste ng kulungan. So ayan, yung nakita nyo po na yan. So yung angle bar na yan na pinakagilid na nakalapat sa poste na kahoy, maglalagay lang po kami ng 3 pako dyan sa kahoy, tapos doon namin i-welding yung angle bar para matibay po siya. So ayan, ganyan po yung gawin yung mga kababayan kung sakaling may nanonood dito na kulungan ng baboy tapos wala po kayong budget sa bakal na poste. So ganito lang sa kahoy. Ayan, tingnan nyo po, at pinakuan ko ang poste para mawilding ko po yung angle bar, yung inilagay natin. So ayan, so 3 pako lang po yan na number 3. So napakatibay na po yan, at hindi na po basta-basta yan na masisira ng baboy na alaga natin. So ganun lang kasimple. So pahuli lang namin to na kulungan, lalagyan lang muna namin yan ng matting screen, kasi ano pa yan mga babayan, nandyan kasi yung alaga naming baboy nandyan pa. So yung nakikita nyo dyan na mga kawayan na sa loob, alisin po yan pag nalipat na natin doon sa isang kulungan, yung sa katabi niya. So para magawa na din yan dyan na kulungan, kasi bali separate kasi yun namin yung baboy pagkatapos, kasi kabunjong 2 sa akin 3. So kailangan namin ilain, or hindi sila, kung ba tawag doon, hindi sila magsasama. So kasi iba yung sa atin. So ayan, minilding ko na po yung pako. So yan lang po yung nagdadalag tibay sa poste. So dyan sa pinakababa, bubuhusan din yan yung pinaka-top ng hollow blocks. Tulad ng ginawa dun sa kabila, ganyan din yung gagawin namin dito. Ayan. So dito, at nagsisimula na kami mag-flastering dito sa isang kulungan, kasi natapos na po natin nalagyan ng mga screen lahat, yung kay pati yung sa kabila. So yan, yung nilagay ko dyan sa may butas, nilagyan ko lang po yan ng number 4 na PVC. So yun, yung nakikita nyo po na may butas doon, yun, dyan po yun lalabas yung mga tubig at saka yung dumi ng bake natin. So at napaka-slope ng aming flooring para tuloy-tuloy talaga yung paglilinis, madali lang po siyang maalis yung dumi. So yan, nagplastering kami dito at tinulungan namin Bunjon yung pagpa-plastering para matapos namin ngayong araw. So yan, at
Diyan na kami naghahalo sa loob. So bali yung sukat pala nito mga kababayan is 6 feet by 6 feet. So malaki din siya. So kasya po dito siguro yung 5 baboy pag lumaki na. So hindi naman kasi baboy ang ano daw dyan, technique or pamaraan. Yung may nagsabi sa akin noon na mas mabuti daw na yung kulungan ay hindi masyadong malaki para yung baboy daw ay hindi makagala-gala ng maayos. Hindi sila mang trabaho lang ng baboy is yung kain, tulog para mas mabilis daw lumaki. Pag kasi malaki daw, maglalakad sila, parang mapapagod sila. So mas mabuti daw yung maliit kasi pagkatapos silang kumain ay matutulog. Ganun daw para yung kumbaga dikit na dikit sila. Yun daw ang maganda. Hindi daw masyadong magalaw yung baboy para mabilis daw lumaki. So sabi po nila yan. So try natin kung ano ba, totoo ba yung mga sinabi nila sa atin mga kababayan. So try natin yon. Kung sakaling magkiklik manggaling, so malalaman nyo din yan kasi bablog natin yan kung anong mangyayari. Bali 5 kasi yung ano ko, 5, pero ang lalagay ko lang dito sa pinaplastiran namin ngayon is 3. Kasi yung 2, malaki na kasi yung 2. Hindi ko pwedeng ano dito, tawag doon, ihalo dito kasi ano, mas malakas na yun kumain. Baka yung 3 ay hindi makakain ng maayos, kaya 3 lang dito lang ilagay ko yung 3. So yung 2 ay doon sa kulungan ni Uncle Bato. So wala talaga akong sariling kulungan, gawa ng wala po kaming lupa dito na side. So mas mabuti na pinayagan tayo ni Bunjong na mag-alaga dito sa kanyang kulungan. So salamat din tayo. Bali 2 beses na po ako nakabinta dito mga kababayan. So bali nung una, pinakauna talaga naming alaga dito is 2 piraso lang. Tapos mabuti yon, binili ko po yon sa halagang 4,500. Tapos yung isa ay 5,000. So naging capital ko noon is 9,500. So mabuti yung una na inalagaan ko dito kasi 2 buwan lang po siya. Bininta na namin. So umabot na po siya ng malapit 90 kilos. So bali 2, malapit nakabinta po ako ng kulang-kulang 200 kilos sa 2. Tapos maganda kasi kaya uri na ano yon, hybrid talaga kasi bilis din yung paglaki nila. So yung nasundan, yung bininta namin last month, December. So 2 yun, bali ano lang yun, tabla, wala kaming ginansya kasi naabot po ng 3 buwan. So yung timbang niya, yung kilo ng isa is 95, tapos yung isa is ano lang 86 yata yun. So lugi, kumbaga tabla lang sa pagkain kasi napakamahal po ng feeds. Tapos mura na po yung baboy dito sa amin, 160 na lang po yung kilo. So kaya sa pagbababuyan or sa pag-aalaga ng baboy ay minsan makaginansya, minsan din ay tabla kasi hindi natin hawak yung nila paglaki. So hindi naman tayo nagpabaya sa pagkain kasi pagkain vitamins, tapos yung pagkain nila ay pure talaga at walang halo. So ayan, at malapit na po kaming matapos dito sa pag-plaster. Nakikita niyo mga babae, kunti na lang. So hindi na namin masyadong pinapaganda pa kasi baboy lang naman yung titira dyan, pero hindi naman siya masyadong pangit tingnan. So ayan. Yun na mga kababayan, natapos na din namin yung isang kulungan. So yung plastering sa labas ay pahuli na yan pag may budget na. So ayan, bukas lilipat na namin yung mga biik dito para dito naman yung magawa.
Kasi hindi pa po ito pwede lagyan kasi ano pa, bago pa yung plastering, baka kainin nila, masisira. So sayang yung ano natin. So kailangan natin patigasin muna to ng, kasi kahapon pa po ito natapos. So kailangan natin ito patigasin ng isang araw lang para lipat na natin dito yung biik, para dito naman yung magawa kasi puploringan pa ito ulit. Ayan, yung mga baboy naman hindi pa namin niligo kasi ano pa yan, hindi pa yan masyadong matagal dito sa kulungan, so baka magkasakit. Yan yung biik. Ayan, hindi na siya matanggal.